Hindi na ako nagugulat sa mga nangyayari ngayon sa Ireland. Meron tayong malaking grupo ng mga aktivistang pro-Palestinian. Mas anti-Israel sila kaysa pro-Palestinian. Dahil ang layunin nila ay hindi ang maresolba ang alitan sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian o anumang resolusyon ng alitan na magdudulot ng kapayapaan. Ang layunin nila ay mawala ang Israel. Nangangampanya sila para sa BDS. Palagi nilang sinisiraan ang Estado ng Israel. Patuloy pa rin silang nangangampanya dito na parang may digmaan pa rin sa Israel at Gaza. Paulit-ulit na inaakusahan ng Israel ng genocide at ethnic cleansing. Hindi talaga ito tumitigil. Meron tayong lingguhang mga demonstrasyon tuwing weekend sa bansang ito, kung saan ang pareho mga grupo ang lumalahok at libo-libo ang nasa kalsada. At ang Irish Sport for Palestine na grupo ay isang subgroup ng kinatawag na Ireland-Palestine Solidarity Campaign. Matagal na sila umiiral. Ang Irish Sport for Palestine na grupo bilang isang subgroup ay tinatarget ang lahat ng may kinalaman o konektado sa Israel. Hindi lang ito tungkol sa gobyerno ng Israel, kundi tungkol sa pagdemonisa sa bawat Israeli. Tinatarget nila ang lahat na maaari nilang targetin. At sa kasamaang palad, naapektuhan nito ang pag-iisip ng mga tao sa Ireland. Ang dalawang laban na ito, Israel laban sa Ireland sa katapusan ng Setyembre, at pagkatapos, Ireland laban sa Israel sa ika-4 ng Oktubre, ay naging sentro na ngayon ng mga kampanya. Mayroong kampanya na tinatawag na Stop the Match na isinasagawa sa mga laban ng football sa Dublin. Gumagawa ng mga banner tuwing laro na nananawagan sa Football Association of Ireland na i-boycott ang mga laban. Noon una, bumoto ang Football Association of Ireland na hilingin sa UEFA na tandalin ang lahat ng koponan ng soccer ng Israel mula sa kompetisyong Europeo, pati na rin ang pambansang koponan ng Israel. Ngayon, hindi naman umusad yon, pero ito ay patuloy at nakatuong kampanya ng panimira. At hindi ako nagugulat dahil na yon ay dinudungisan na nito ang bawat aspeto ng lipunang Irish. Gusto ko lang maintindihan dahil lang sa simpleng pag-uusisa sa dami ng problemang pang-ekonomiya at iba pang isyong kinakaharap ng bawat bansa at ng mga mamamayan nito, bakit sobrang obsessed sila sa Israel? Parang paano naman ang pagtiyak na may pagkain sa hapag? Isa na itong naging kulto mayon. Lumampas na ito sa pangkaraniwang pangangampanya sa politika sa ilang mga sosyal na grupo. Katanggap-tanggap ka lang kung galit ka sa Israel. Nahawanan nito ang 70% ng print at broadcast media sa Ireland. At kami sa konteksto ng aming parlamento sa Dáil, ang naratibo sa kabuuan ng panig ng oposisyon ay laban sa Israel. Ang pamahalaan ng Ireland mula Oktubre, 7 sa loob ng 2 taon at kalahati ay nag-ambag dito sa pamamagitan ng mapanulsol at nakakalason na pananalita. Hindi ito makatuwiran. Halos naging parang isang relihiyosong paniniwala na ito. Mayroon tayong mga kabataan sa Ireland na sa tingin ko ay pinupunan ang kawalan sa kanilang pag-iral. Ngayon na hindi na gano'ng nagsasagawa ng reliyosong mga gawain ang mga tao, tinatanggap nila ang isang bagong uri ng anti-Israeli na relihiyon na itinuturing na pro-Palestinian. Pero ang totoong ginagawa nila at patuloy na ginagawa ay tinatanggap at niyayakap nila ang naratibo ng Hamas. Ilan sa mga nangungunang tao na kasali sa kampanya ng pag-boycott ng mga laban na ito ay mga individual na noong ika-7 ng Oktubre ay nagdiwang sa social media tungkol sa mga kalupitan, masaker at mga sexual na pag-atake at panggagahasa. Grabe, na isinasagawa sa Israel. Simula nang malaman pa nilang nangyari noon, lalo nilang pinanindigan at ipinakita ito bilang lehitimong paglaban. Grabe. Sa kasama-amaang palag, ganyan ang pag-iisip ng mga kaharap mo. Ang pamahalaan ng Ireland at ang Football Association ng Ireland ay sa ngayon, at tinulit ko, sa ngayon, ay naninindigan na dapat ituloy ang mga laban. Ang Football Association ay napilitan lang na manindigan ng ganon dahil sa takot na mapatawan ng multa o maalis sila mismo sa internasyonal na kompetisyon ng UEFA.
Ang pamahalaan ng Ireland na kadalasan ay pinagbibigyan ang mga grupong ito at nagbubulag-bulagan sa kanilang nakakalason at antisemitikong mga pahayag. Ngayon ay nakakaramdam na ng kaunting pressure dahil napahiya ito sa Estados Unidos. Ang maliit na komunidad ng mga Hudyo dito, kasama ang aming kakaunting mga kakampi, ay sinubukang lumaban, pero tanghing internasyonal na kahihiyan sa politika lang ang tunay na may epekto. At syempre, nadadagdagan pa ito dahil ang Ireland ang hahawak sa pagkapangulo ng European Union sa ika-1 ng Hulyo at ang pamahalaan ng Ireland ay magkakaroon ng pagkapangulo sa loob ng 6 na buwan. Ang mga laban na ito ay kasabay ng pagkapangulo, pero kasabay din ito ng pagsisikap ng pamahalaan ng Ireland na himukin ang ibang miyembro ng European Union na suspindihin ang kasunduan ng Asosasyon ng Israel at EU. Alan, pasensya na, Alan. Konti na lang oras natin, may isa pa akong tanong. Pwede mo bang ikwento ang tungkol sa komunidad ng mga Hudyo? Ibig kong sabihin, medyo maliit lang ito at ikaw na miyembro nito at alam mo, nakarating pa sa mga posisyon ng pamumuno sa loob ng pamahalaan ay talagang kapansin-pansin din. Ang komunidad ng mga Hudyo sa Dublin ay nasa pagitan ng 2 at kalahati hanggang 3,000 ang kabuuang bilang. Kasama sa komunidad ang orihinal na grupo ng mga 12 hanggang 13,000 ang bilang. Kasama rin dito ang maraming expatriate na Israeli, Amerikano at iba pang Hudyo na pansamantalang nagtatrabaho sa Ireland para sa multinational na kumpanya. Nandito sila kasama ang kanilang mga pamilya. Ang ilan ay maaaring manatili. Pero nagiging toxic na ang atmosfera sa Ireland. Ramdam ng komunidad ng mga Hudyo ang matinding pressure. Kailangan na ng seguridad ng aming mga institusyon na hindi naman kailangan, sabihin na natin, 10 taon nang nakalipas tuwing may mga kaganapan. At sa totoo lang, napapansin ng komunidad ng mga Hudyo na nakapansila ang kanilang mga kaganapan o sila mismo ang kinakansela. Sa konteksto ng anumang advokasya na aking ginagawa para sa Israel, sa isa sa aming mga laban sa Premier League ng football, may malaking banner na inilagay hawak ng mga manonood na inorganisa ng mga miyembro ng particular na football club. Inakusahan ako mismo na responsabale sa pagpatay ng 20,000 bata. Wow. Iyan ang atmosfera na kinalalagyan natin ngayon. Kaya ang social media, ang Irish na social media, ay mapanakot at toxic. Sa ngayon, wala pa tayong naranasang uri ng marahas na pangyayari na nakita natin sa UK, sa Australia at Sydney at sa Estados Unidos. Pero marami sa atin ang labis na nag-aalala na hindi maiiwasan na balang araw sa hinaharap ay magkakaroon din ng katulad na trahedya dito. Wow. Awan Shatter, salamat sa pagpunta rito. At talagang nakakabahala ang makita kung ano ang pinagdadaanan ng mga tao doon at ang matinding galit laban sa Israel. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong oras. Paalam.